Yo, what's up? It's Speed Seeker, aka Go Faster, aka may ilalabas akong bagong merch para sa mga gusto lang magka-cool shirt, mahilig sa auto, and para sa inyo to. Yung design na to, para sa inyo. So, first ever release ng merch. Shoutout sa mga nag-pre-order, naka-early access. So, ngayon wala tayong car meet, guys. Wala rin tayong car tambay kasama ang stealth. Ang meron tayo ngayon, si GSC. So, yung Project EK natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung update. Dahil, yan. Ayun, so update ko kayo sa EK natin. Sira yung makina niya. So, parang meron something dun sa block. May parang tumutunog. Di ko alam kung ano yun. Pero naisip ko, na-enjoy ko naman na siya. Nagamit ko na siya sa truck. Na long drive ko siya, nade-daily ko siya. Car meet, car tambay. Actually, 2 years na siya sa akin. And then, naisip ko na hindi ko na siya ipagawa. Actually, nung pinapalit ko yung PO8 na head recently, parang may something na dun sa block, parang umaalog na yung piston. So, medyo meron na akong, aware na ako na parang may something dun sa block. So, basically, ginamit ko pa rin siya, siguro mga 1 month. And then, after nun, parang may something na talaga na tumunog. So, ayoko na siyang gamitin kasi, baka mamaya matirik pa ako sa daan. So naisip ko magpapalit tayo ng engine. Hindi ko pa sure kung anong engine pero for sure dock na yung ililipat natin dyan. Hindi ko na gagastusin yung SOC kasi parang another experience to dive in, di ba? Iba naman yung mundo ng dock eh. So ayun, wala naman ako masasabi sa Honda. So sa D15B, actually okay naman siyang makina. May power naman siya, efficient. Tsaka lagi ko naman mini-maintain to every 5,000 kilometers, nag-change oil tayo. Pre, katagalan din, luma na rin yung makina and hindi ko na rin talaga na-refresh to nung simula kung nakuha ko siya. So, hindi natin maiwasan yung mga ganun na may talagang pangit na mangyari. So, dahil hindi siya umaandar ngayon, kikwentuhan ko na lang kayo kung paano ko to nakuha at kung bakit gusto ko tong EK hatch. Yan, so ito yung EK natin, naka DHS na Japan Mags, downhill special. Tapos nagpalit tayo dito ng wide fender na Jace Racing para sa bigote look. Kasi ito yung headlight niya pang bigote. Naka Type R headlight din tayo. Yung bumper, wag mo nang pansinin yan, si Ryan. Naka spoon na CF. Yun, pakita ko naman sa inyo yung interior. So, stock na EK3 sidings, stock na EK3 na seats, tapos actually ito, may amag na siya onte kasi nga hindi na natin nagagamit. Shoutout Endless Discovery for this sticker. Ayan, SIR shift knob. And then, Seeker na steering wheel with the sign ng owner na Seeker. So, yun lang. Tas, 1 din ng EK3 din. And then, syempre, yung gauge natin na SIR. Yun lang, actually. Tapos sa likod, tinanggal ko na yung back seat, tinanggal ko na yung sidings din sa gilid. So, itong mga gamit natin dito, ayan, i-reveal ko yan sa next vlog. Pero mga, mga EK hatch items. So, yun. I almost forgot. Meron nga pala tayong bagong Seeker na cap. Ayan, from Shopee. Ayan, Seeker heavy shift knob. So, sige, unbox na natin para sa inyo. Alright, so i-unbox natin ngayon yung heavy shift knob na 5-speed heavy shift knob by Seeker. So, ayan. So, shoutout sa Shopee. Thank you sa Shopee. Ayan, Shopee Japan. So, ayan. Ito. Ooh. Damn. Okay. Ito nyo ba? Po-focus ba? Seeker na 5-speed. Yeah. Try natin ito mamaya. Yan. So, ito naman yung Seeker na cap. Yan. Dahil mahilig tayo sa cap. Kaya pansin nyo guys sa mga vlog, lagi tayo naka-cap kasi mahilig tayo sa cap. Mahilig lang tayo sa cap kahit dati pa, kahit nung short hair pa tayo. Yan, mahilig na talaga tayo sa cap. Yan yung details. Seek and you shall find.
And Racing Challenge concept by Seeker. Seeker na parang Supreme, kung familiar kayo sa Supreme na merch. So mukha siyang Supreme. Ayan, tapos nakalagay Supreme Performance Seeker 100% Honda with passion. So yun, syempre Honda fanboy tayo eh. Pero di tayo bias guys ah. Honda fanboy lang tayo. Ayun yung loob, tag. Okay, test fit. Test fitin natin tong Seeker na snapback. Mahilig pa naman tayo sa snapback. Snapback. Alright. Okay ba guys? Bagay ba? Bagay. Yun. So, makikita nyo, susuotin ko to sa mga next meet natin. Siyempre, Seeker. Etong episode na to kasi, since hindi ko pa siya nagawa ever since. Ang tagal ko nang gustong gawin na ikwento sa inyo kung paano ko nakuha si EK Hatch, si GSC. GSC yung pinangalan ko sa kanya kasi sa plate number GSC. So parang doon ko na lang kinuha yung name. So storytelling muna tayo guys, mabilisan lang to. So kung paano ko nakuha si EK Hatch. Forever nating project car. Sana abangan nyo yung mga vlogs ko, marami pa yun. Yun, so one day, meron akong enough money to buy a car. And then, habang nagsisearch ako sa Facebook Marketplace, nakita ko bigla yung EK Hatch na blue. So I was like, parang catchy sa akin kasi color blue eh. And then, nung nakita ko siya, humingi agad ako ng detailed pics dun sa seller. And then, nung pagka-send sa akin ng picture, okay naman. So pinuntahan ko agad. Yo, shoutout kay JM, si Microsauro ng JDEM Garage. Siya yung kasama ko nung pinuntahan namin yun kasi mas ahead siya sa akin mag-Honda eh. Mas alam niya yung mga pasikot-sikot ng Honda. So yun, tip ko yun sa mga gusto bumili ng Honda. Magsama kayo ng marunong sa Honda para hindi kayo maloko or alam nyo kung ano yung mga dapat agad tignan. Okay, so after nung tinignan namin, okay naman, sabi ni JM okay daw, tinest drive niya. So, yun, down payment muna, tapos kinabukasan, nag-full payment na kami. And inuwi ko na agad yung EK. And funny story, hindi ako marunong mag-manual. As in, 2 days before ko makita yung EK Hatch, doon pa lang ako natuto mag-manual. Tinuruan ako ng pinsan ko, si Justin. Yun, nag-ikot-ikot lang kami dito sa village, tapos tinuruan niya ako ng mga basic manual talaga. So basically, basic lang yung alam ko sa manual. And then 2 days nga, after nung natuto ko mag-manual, nakita ko yung EK Hatch, binili ko. Dinala namin dun sa JDM, dito sa Commonwealth. And then, yun. Sabi ko, hindi ako mapaniwala kasi sobrang biglaan yung pangyayari. Hindi ko naman in-expect na bibili na ako ng car ngayon. Yung pera na yun para sana lumago pa, kumbaga pang-invest pa sa more money making. Hindi about siya sa ika-cash out ko na and bibili ako ng bagong kung ano man. So yun, eventually binili ko nga yung EK Hatch, parang ano ba, ni-risk ko ganun. Kasi naisip ko, so kapag bumili ako ng EK Hatch, para sa akin may maa-unlock ako na real life experiences na hindi ko pa siya na-experience before. For example, nung nagkaroon ako ng EK Hatch, nakamit ako ng isang solid na group. Stealth Image yung pangalan niya. So mga mahilig din sa Honda. And Kanjo Zoku, actually yung team ng group na yun is Kanjo. So sa mga hindi nakakaalam, pwede niyo search yan sa Google. Kanjo Zoku, so shoutout sa Stealth Image. Solid na grupo yun. Yun. Tapos, eventually, pag pumupunta kami ng car meet, nai-invite na. So, meron ng invitation. Plus, meron pa kaming reserved parking for the event talaga. So, para sa akin, sobrang cool nun na experience.
And then, syempre, pag nagpupunta ka ng car meet, may mamimit ka rin na talagang kapwa mo mahilig din sa EK or EG. Talagang magko-connect kayo eh. Basically, parang ano siya, na-unlock ko yung real life connections, hindi lang about sa social media na nakikita mo sa mga picture-picture, porket cool yung auto mo, napipicturean na napopost sa social media. Well, kasama na yun, bonus na yun. Pero more on, ano talaga eh, ang na-unlock ko talaga is real life experiences. Nadadala ko siya sa kung saan man ko trip kasi reliable naman yung Honda. Hindi naman ganun ka-mahal talaga yung pang-maintenance niya. Mahal yung ibang parts, yung pang-upgrade, pero yung pang-maintenance, hindi naman. So, ayun, na-enjoy ko. Sobrang angas, natuto akong mag-manual ng mabilisan dahil meron na akong pang-practice talaga. Race, nakakapag-race din ako. Friendly race, hindi pa ako nakaka-try nung talagang race na competition, hindi pa. Tsaka sa mga illegal, hindi ko pa rin na-try yan. Pero meron tayong mga friends na ganun. Yun, actually yun, na-unlock ko pa yun sa mga racers, sa mga tao na nasa car scene din, nakakilala ko biglaan, and hindi ko rin talaga ina-expect na ganun siya agad-agad din. Talagang parang burst out, parang balloon na pumutok na merong something doon sa loob, tapos hindi mo alam kung ano yun. So, yun. Puro Honda yung actually lahat na naging car ko, puro Honda. So, hindi naman ako bias sa Honda. Gusto ko lang talaga yung datingan ng Honda tsaka yung history ng Honda. So, marami na kasi ako naririnig na cool nga yung Honda, maganda yung engine, madali lang palitan yung mga parts na nasisira, ganun, marami sa Banawe, and yun. So, meron na rin tayong mga friends na nagbebenta ng mga car parts. So, shoutout ko na rin dito, Zid Car. Yun, shoutout ko na rin yung Jafari. Siyempre, mga tropa ko yan. And tutuloy ko yung kwento nito ni GSC. Siguro, para sa akin, hanggang pagtanda ko na tong kotse ko na to. Kasi, ano siya eh, ganun akong tao eh. Yung parang, yung iba sinasabi, pag binenta mo yan, profitable. Well, gets ko naman yun na pwedeng paikutin yung pera in some way. Well, pero naisip ko, iba yung mabibigay sa akin ito. So, yun, para sa akin, yun talaga eh. Iba, kahit na event, kunwari, makabili naman ako ibang EK hatch ulit. Pero para sa akin, yung kwento nito hindi matutumbasan ng presyo eh. Para sa akin, ganun eh. Speaking of, hindi matutumbasan na kwento, meron pa akong isang papakita sa inyo. Tinanggal ko siya actually. So, ayan. Ito yung Recaro SR5 from DC5 na blue. So, medyo rare siya. Alam ko mas rare yung yellow, pero parang ito yung, not sure kung second or what. Pero basta, mas rare to sa black and red. Kasi itong blue na Recaro, lalabas lang siya dun sa color blue na naka-tear nung DC5. So basically, para makuha mo tong Recaro na to, ipa-parts out mo yung color blue na ni-release na DC5. So, kaya siya siguro medyo rare and mas mahal. Kahit nung chinek ko siya recently sa marketplace ng Facebook, tsaka sa mga nagbebenta talaga ng mga parts, mas mataas siya compared sa black and red. So, ito, ang kwento naman nito, nung pagka-graduate ko ng college, nag-wish ako, syempre, sulitin na natin, isang beses lang naman tayo graduate eh. So, winish ko na magkaroon ako ng Recaro seat dun sa Jazz ko. Actually, sa Jazz ko muna siya nalagay bago pa yung EK hatch. Kasi 2019 ako grumad, 2021 ko nakuha yung EK hatch. So, eto, regalo din sa akin to ng parents ko. Naisip ko ngayon na baka i-let go ko na siya. Kasi tumaas na yung value niya compared dati na nung nabili ko noong 2019. Ngayon, 2023, nag-iba na yung value nito as in nag-mark up na siya talaga. So, naisip ko siyang pakawalan, pero parang hindi ko pala kaya. Parang pag naisip kong kinuha to dito at isinakay sa ibang kotse, parang hindi ko parang hindi ko talaga kaya pala na ganun.
So, parang, kaya ako naisip to pakawalan dahil wala akong enough money para makabili ng makina ngayon, right now. Pero, yeah, yun yung kwento na ito. Pinost ko siya sa wall ko recently, and yun, hindi ko pala kayang pakawalan yung Recaro ko. Kasi, yun nga, parang sa isip ko, meron na siyang value sa akin eh. Meron na siyang hindi matutumbasan na kwento. So parang, ganun ako eh. Hindi ko rin basta-basta rin pinapakawalan yung mga ganun. Kasi mga real life experience yun. So, hindi siya basta-basta like matutumbasan ng money. And eventually, baka pagsisiyang ko lang in the end. So, yun lang guys. Yun muna yung kwento ko sa EK Hatch ko. Babalitaan ko kayo next time. Sige, kabit na rin natin yung shift knob para makita nyo. So, kabit natin. Tara. Alright. Kabit natin ngayon yung seeker na shift knob. So basic lang naman siyang tanggalin. Ikot-ikot lang. Ito yung seeker ko na steering wheel. Ayan, inaalagaan ko to ng leather lotion. So nabibili yun sa Blade. Alam ko Megwares yung tatak. Leather lotion, apply mo lang onte, tapos ganun-ganun para lumambot ulit. And then ito, okay, test fit. Yun, masok. Yan. Hindi siya magalaw. Yun. Pasok. Okay din. Ganda din. Kaso parang gumagalaw siya. Anong technique dito? Paano titigas to? Guys, comment nyo kung paano hindi gumalaw. Kasi ito yung maximum yung pag-ikot. Parang nakatabingi. Pero dapat ganito siya. So, dito ko na-end yung vlog. Thank you so much sa mga nagsusupport ng Speedseeker, ng Stealth Image. Kay South Scene, syempre, shoutout kay Carl. Shoutout kay Jibs. Sa mga nakakausap ko rin about sa pagbablog, sa car scene. Yun, tinutulungan din nila ako kung paano din maging mas okay yung content ko. Everyday naman guys, tinatry ko talagang i-push na mas maging okay ako from the last vlog. So, inaaral ko pa rin talaga mag-vlog. Yun, thank you sa mga nagsusupport Speedseeker, sa mga bibili ng merch, abangan nyo na guys. Dapat naka-subscribe kayo, naka-follow kayo sa aking Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Yun lang. Thank you guys. Thank you so much. Peace. Baby, I'm still ballin'. Ako sampuin kung ikumpara sa Jolin. Nangungutang ng oras ko, I still callin'. Picture maangas so yung postura ay stolen. Game binastos, pumasok di na nag-doorbell.